FM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo lang po ako sa pangalang Megan. 25 years old, from Pasay City. Nagtatrabaho po ako bilang isang janitress sa isang malaking kumpanya mga idol. Hindi kasi ako nakatapos ng pag-aaral eh. Ang asawa ko si Alvin, isa siyang delivery rider mga idol. Dalawa na yung anak namin pero pakiramdam ko, astang binata pa rin ang asawa ko. Madalas nga naming pinagtatalunan ang pagkawalan niya ng pake sa amin ng mga bata. Kasi mas inuuni niya yung sarili niya mga idol eh. Sa panahon ngayon, napakahirap na talaga makahanap ng matinong partner. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko mga idol. Muli ito po si Megan. And I thank you. Diyos ko! Ano to? Ba't tumutulo? Ay, andiyan ka na pala. Hoy Alvin, ano ba? Ano ba yan? Sabi ko sa'yo, diba? Itong bubong kumpunihin mo. Tignan mo, tumutulo sa loob ng bahay, oh. Tingnan natin makukumpuni yan. Umuulan eh. Mas lalong lalaki butas yan kapag ginalaw ko pa. Tsaka, kaya mo, sasahuran ko na lang ng palanggana dyan. Diyos ko naman. Wala na, inabutan na ng bagyo to. Pag yung mga anak mo talaga, ah. Cellphone ka ng cellphone dyan, oh. Ano ba? Makinig ka nga muna. Yung mga anak mo, alam mo naman yung mahina resistensya nun, magkasipon yun, magkaubo yun. Dito sa bahay, tignan mo, bahang-bahay, hindi mo man lang magawang lampasuhan. Hindi naman lumalabas ang bahay yung mga anak natin. Nandyan lang naman sa loob ng kwarto. Tsaka wala naman tulo doon sa loob ng kwarto. Titila din yung ulan na yan. Diyos ko naman. Oh, ito pa. Wala nang tubig yung galon, oh. Manong malang iangat mo tong tubig. Dami namang utos eh. Mamaya na lang. Pag nagtila yung ulan, magpapadeliver ako. Ano ba naman yan, Alvin? Ano bang ginagawa mo? Nagsiselfone ka lang. Ano ka ba? Maghapon naman ako nagde-deliver eh. Tsaka maghapon ako namamasada. Eh ngayon lang nasaktuhan lang. Walang masyadong labas kasi sobrang lakas ng ulan, no? Ay, naku. Wala talagang maasahan sa'yo. Kakabwisit. Oy, Alvin. Oo nga pala. Bakit? Kinapos na ako sa budget eh. Magbabayad na ako ng upa tsaka yung utang natin kay Laling Yoli. Bakit? Ako bang magbabayad? Sa akin, ibig sabihin sa akin kahingi? Kanina pa ako hihingi, aber. Kinapos na nga yung pera ko. Ang laki-laki ng kuryente natin noong nakaraan. Tsaka bumili pa ako ng gatas saka ng pan-diaper ng mga bata. Di ba may trabaho ka naman? O yun yung pangbayad mo. Alam mo naman marami akong biniling mga accessories sa motor ko. Walang natira sa sahod ko at saka sa sideline ko eh. Yan ang sinasabi ko. Pagka dyan sa motor mo, may pera ka, may budget ka. Dyan, tignan mo yung itsura mo, oh. Ang ganda-ganda ng damit mo. Yung mga anak mo nang gigitata, di mo malang mabilhan ng mga bagong damit.
Yun ang problema sa atin eh. Kapag ako nakikita mo, napapansin mo. Sariling pera ko naman ang ginagastos ko. Ikaw yung babae dito sa bahay eh. Dapat ikaw yung mag-budget. Ikaw yung maglaan ng pera, magtabi ka. Para pag may emergency tulad yan, may mahuhugot ka. Ano bang alam ko dyan sa savings na yan? Diyos ko naman. Nakita mo nga ako na gumagastos dito sa bahay eh. Naisip mo ba na mag-ambag ka sa akin? Ha? Dito ka rin naman umuuwi ah. Ba't parang lahat ako na? Ano pa bang iba-budget ko? Ay kakarimpot lang yung sahod ko. Ikaw dyan, ang dami mong nakukuhang pera. Sa accessory ng motor mo, may budget ka. Para dito sa panggasto sa bahay, wala kang maibigay. Ano ba naman yan, Alvin? Ikaw Pega, naturingan na babae ka pa naman. Hindi ka marunong mag-budget. Hindi mo na lang tularan yan si Ate Yoli. Tingnan mo, si Ate Yoli ang ganda na ng bahay. Ang ganda na ng negosyo. Kasi marunong mag-budget. Kahit na marami pumapasok na pera sa atin dito sa bahay, kung hindi ka marunong mag-budget, wala rin matitira. Sa totoo lang, ubos na yung pasensya ko kay Alvin, mga idol. Hindi ko siya maasahan sa bahay. Hindi nga din siya nag-aalaga ng mga anak namin eh. At lalong-lalo pa, hindi siya good provider, mga idol. Para talaga siyang astang binata at inuubos niya yung pera niya kakasugal. At sa pagpapaayos ng motor niya. Kaya nga dumating na rin ako sa punto na tinabangan na ako sa asawa ko. At hindi niya alam, pinatulan ko na rin ang tropa niya na matagal nang may gusto sa akin. Nako! Oy, ang pagkain? May nakikita ka ba sa lamesa? Ano to? Ba't wala malang sinaing at wala namang ulam dito, Megan? Oh, kung nagugutom ka, edi sana kumain ka na sa labas. Di ba yun yung lagi mo sinasabi sa akin? Pag walang pagkain dito, kumain na ako sa labas. Oh, kumain na kami sa labas ng mga bata. Doon na kami kumain kay Lamang Berto. Kasi naman kumain ako sa labas, naman nagsayang na lang kayo. Para baka tipid-tipid pa. Diyos ko, ang hirap-hirap magtrabaho at mag-sideline sa labas. Pagdating mo dito sa bahay, wala pang pagkain. Makaligo na nga. Hey. Ha? Ba't wala pang kuryente? Ba't hindi sumisindi yung ilaw dito sa banyo? Hoy, Megan! Oh! Ba't walang kuryente dito? Ano ba? Ano ba nangyari dito? Maliligo ako. Dilim-dilim dito sa banyo eh. Oh! Ano bang binubunganga mo? Wala ngang ilaw dito. Maliligo ako. Ano ba? Oh, kung walang ilaw, ibig sabihin, naputulan tayo ng kuryente. Ano ba? Di mo ba alam? Obvious ba? Lintik naman ang buhay to. Oh. Nananadya ka ba? Oh, ano bang kulang? Di ikaw magbayad ng kuryente. Sinabi ko na nga sa'yo, di ba wala na akong budget? Ang pera ko, panggastos sa kailangan ng mga anak mo. Panggastos ko. Oh, kung gusto mo pala di ikaw mag-provide dito, ikaw magbayad ng kuryente. Sa matagal na panahon ako ang bayad ng kuryente. Kaya ngayon, maranasan mo man lang sana. Oh, kung naiinitan ka rin sa gabi, di bayaran mo kuryente para may electric pang ka. Dahil kami ng mga bata, papaypayan ko na lang. Ginawin din naman kami lahat. Pampihirang buhay ito. Oh. Kakabuisit, sana hindi na lang umuwi dito sa bahay na to. O di, umalis ka! Umalis ka! Di alis talaga ako. Walang kuryente, walang ulam, walang pagkain. Buisit talaga buhay ito.
Sit. Tol, parang init ng ulo mo ah. Paano hindi init ang ulo? Nagkwenta na ba yung mga tao sa bahay? Bakit tol, nag-away na naman kayo ng misis mo? Ano pa nga ba? Wala naman kaming araw hindi nag-aaway nun eh. Nako. Teka tol, alam mo na ba yung balita? Balita? Oo tol, tungkol dun sa asawa mo. Kay Megan? Ano meron? Totol ah, dahil medyo matagal-tagal din naman tayo magkaibigan eh. Sana huwag mo na sabihin na sa akin ang galing ah. Tol, Oh, di ba, yung tropa mo, si Dante. Bali-balita tol, talagang wala na talaga silang takot dalawa ni Megan. Maalis sila. Nagche-check-in sila sa motel. Sa totoo nga lang, malapit nga lang dito sa area eh. Kaya to si Dante, yabang-yabang eh. Paano kasi parang nakakascore na siya sa asawa mo? kaya pala. Kaya pala madalas sinasabi ng anak ko na wala yung mama niya sa bahay. Tol ah, huwag mo sasabihin na sa akin galing yung tol. Baka mamaya, pakan ako ni Dante. Pero sigurado ka ba dyan na sinasabi mo ha? Tol, legit yun. Saka yung source ko doon, talagang nakikita silang dalawa. Galit na galit nga eh. Nagyang Dante to ha. Pati asawa ko pinagdiskitan ha. Nang malaman ni Alvin ang tungkol sa amin ni Dante, hindi niya ito basta pinalagpas mga idol. Naging malaki nga yung pagtatalo namin eh, na umabot na rin sa hiwalayan. Kinuha ni Alvin ang mga anak namin at umalis na rin ako ng bahay mga idol. At mula nung araw na yon, sumama na ako kay Dante. Buong akala ko nga makakapagsimula na ako ulit ng panibago mga idol eh. Pero ang liit lang din pala talaga ng mundo, ano? Nalaman ko mula sa isang kamag-anak na pinsan ko pala si Dante. Pero huli na ang lahat eh. Nung magkaroon kami ng anak ni Dante, may kapansanan yung anak namin. At kalaunan, iniwan na rin ako ni Dante mga idol. Para na naman akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Dahil pakiramdam ko, tinalikuran na ako ng buong mundo. Nurse, please naman. Yung anak ko eh. Alang hayaan ko yung anak ko. Miss, pasensya na. Kailangan po talaga ng admission fee. Kailangan niyo po ng 15,000. 15,000? Gamutin niyo muna yung anak ko. Wala pa nga akong mailabas. Tingnan mo yung itsura ng anak ko. Hindi na nga siya makahinga. Pasensya na, miss. Yun talaga yung rules and regulation namin dito sa ospital. Kung gusto niyo po, maghanap na lang ho kayo ng ibang ospital. Diyos ko naman, napakawalang kwenta naman ng ospital na to. Diyos ko, tulungan niyo yung anak ko. Tulungan niyo yung anak Megan? ko. Diyos ko. Megan, Alvin, bakit nag-umayaw ka dito? Ano bang nangyari? ito kasing nurse na to eh. Ayaw tanggapin yung anak ko, ayaw i-admit, hindi nga makahinga. Alam mo naman may kapansanan yung bata, oh. Talaga ba? O ito, baka makatulong to sa'yo. 5,000. Ano to? Para sa anak mo. Wala akong mambayad sa'yo ah. Kunin mo na yan. Huwag mo nang isipin yung may pambayad ka. Ang importante, ma-admit niyang anak mo. Salamat. Ba't ka pala nandito sa ospital? May sakit ka ba? Wala, kasama ko yung asawa ko. Papacheck up kami. Kailangan niya ma-check up yung pagbubuntis niya. Nakapag-asawa ka na rin pala ulit.
Teka, kamusta yung dalawang bata? Okay sila. Nilalagaan din siya ng asawa ko. Tinuturing na tunay na anak. O paano? Teka lang, Alvin. Sana naman mabisito ko yung dalawang anak ko. Pagka nagkapera ako, para makilala nila yung anak ko. Oh, walang problema. Text mo lang ako. Ito yung bagong kong number. Salamat. Sana umukay na yung anak mo. Ha? Salamat. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook.